ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan
siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Minsan pa, napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago.
sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na lang tagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan na kay sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan natin, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kailangan, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, we worship your name, Jesus. Oh, thank you, Lord. We thank you for your presence, God. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ako saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa amin pong kalagitnaan. Patuloy ka po namin pinupuri, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kalayaan. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahid ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay buhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko.
bagong bahid ng iyong espiritu upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay buhos mo upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Diyos, bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. O Panginoon, ang aming dalangin, O Diyos. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang tagalay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Diyos. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso, Ang aking puso at aking buhay, alay sa sama-sama mo natin i-declare, lahat ng papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati, Yahweh. Ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Yahweh, purihin ka, Yahweh. Ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, ito po, Lord, ay inaalay namin sa'yo. Ikaw ay karapat-dapat. Oh, thank you, Jesus. Woo! Lahat ng papu, sama-sama po tayo. Pagluwalhati,
Mapagpalang hapon sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Celebration, Bahay Pagsamba. Pinagpalang hapon po sa Visayas and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na napapanood po ang ating live broadcast. Purihin po ang Panginoon. Pinagpalang hapon mga kapatid. Yan, sa ating pong gawain po ng araw ng linggo, no po, dito pa rin sa ating official FB page, His Presence Church Batangas. Pinagpalang hapon po. Nawa po kayo'y nasa mabuting kalagayan saan man tayong panig ng mundo ng Pilipinas at ng Batangas, Cavite at sa iba't ibang panig ng lugar. Mga kapatid, ay nagpapasalamat tayo dahil po sinusuportahan po natin ang gawain ng Panginoon ngayon pong araw na ito. Kahit na alam ko po ay medyo nag-a-adjust po kayo sa ating schedule, patuloy nating aayusin na po ang ating pong schedule kung mag-a-adjust pa tayo mga kapatid. Pero po ito po yung ating schedule sa oras na ito sa ating pong gawain ng pananambahan sa online. Ayan, praise God. Pinagpalang araw po. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast. Share po natin yung ating live broadcast. As of the moment mga kapatid, we have 13 shares. Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon. At patuloy tayo nagpapasalamat sa Lord. Live na live po tayo mga kapatid. Nabati natin ang ating mga kapatid na kasama po natin, ang Kayanan family. Binabati natin si Brother Ervil, si kapatid na Syra, si Baby Alicia Shekinah. Binabati rin natin si Arfi at si Rafi Tandang at ang kanyang buong pamilya. Good afternoon. Binabati rin natin si Tito Rick at si Tita Susan at ang buong Umali family. Magandang hapon po and welcome again sa ating pong gawain ng Panginoon ngayong pong hapong ito. Binabati rin natin kasama natin si Pastora Nalin, si Sam at si Naomi. Magandang hapon po. At sa iba't iba pa natin mga kapatid na manonood po sa ating broadcast after po nito, sa mga nagtatrabaho abroad, at sa mga kapatid natin na patuloy na naabot po ng ating live broadcast sa pamagitan po nitong video na ito, ay nagpapasalamat tayo sa Lord. Magandang hapon po mga kapatid. Again, welcome sa ating pong Sunday Worship Celebration. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayong pong hapong ito. Ayan, magandang araw. 3:22 ng hapong ito. Ngayon pong February 16, 2025, ang ikalawang, tama ba ako? Tama, ikatlong linggo sa buwan ng Pebrero. Grabe, no po, napakabilis ng panahon. Ikatlong linggo na pala yan. Ayan, praise God. Nawa po ay patuloy tayong bigyan ng kapanabikan ng Panginoon sa pakikinig na kanyang mga salita ngayon pong hapon. Pagpapatuloy po natin ang ating pong series sa Genesis chapter 26 na patuloy tayong kinakausap ng Lord sa mensahe po natin mula po tumungtong ng February sa Genesis 26 about how God uses ordinary people. So I hope and pray na kayo po ay naka-ready na. Ready ka na ba kapatid na makinig ng salita ng Diyos? At kung ready ka na, tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay sama-samang lalapit sa Panginoon sa pamagitan po ng pananalangin. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa hapong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, para sa pakikinig ng iyong pong mga salita. Maraming salamat, Lord, at patuloy, Lord, na nabibigyan kami ng pagkakataon na marinig ang napakagandang mensahe mo, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Samahan mo kami, O Diyos, na patuloy na mas lalong magkaroon ng puso, ng passion, Lord God, ng fire sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Maraming salamat. Patuloy po naming ipinapanalangin ang hapong ito ay magbigay po sa amin ng focus, ng karunungan, ng kaalaman, ng kaunawaan sa mensahe po ng iyong mga salita sa hapong pong ito. Daluyan niyo po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ng iyong mga anak, ang bawat isa sa amin na naririto po at nanonood sa live broadcast na ito. Maraming salamat, our dear Holy Spirit.
dahil ikaw po ang nakasisiyasat ng aming mga puso, ng aming mga buhay sa lahat ng uri ng karumihan at kasalanan sa isip at sa salita, sa gawa. Panginoon, patuloy po naming hinihingi ng tawad at hinihingi, Lord, ng iyong paglilinis sa aming mga buhay, ang lahat ng aming mga nagawang pagkakamali na hindi po naayon sa iyong kalooban. Lord, tulungan mo kami na patuloy, Lord, na lumago, makasunod sa iyong biyaya, Panginoon, at patuloy, Lord, na lagi naming masunod ang nais mo at kalooban mo sa aming mga buhay. Pangunahan mo kami, our dear Holy Spirit, as we come to you, as we hear your word, Lord God. Let your presence be with us this afternoon. Bigyan mo kami, Lord, ng pusong talagang handang tumanggap ng yaman ng iyong mga salita sa hapong ito. Kaya, Lord, let your anointing flow sa iyong mga tao, sa iyong mga anak, Panginoon, sa mga taong naririto sa live broadcast, at patuloy, Lord, na talaga maging blessing po ang bawat katotohanan ng iyong mga salita sa hapong pong ito. Maraming salamat, O God. Maraming salamat, our dear Holy Spirit, for always giving us the power, passion, and heart, Lord God. Thank you, and fire, Lord God, sa aming mga buhay. Be our teacher, be our mentor, be our pastor. Maraming salamat. Yan po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Magandang hapon po. Kasama po natin si Ate Claire Garjola. Magandang araw po sa buong Garjola family. Katapang family, magandang araw po. Tuloy-tuloy po tayo sa mensahe ng Panginoon sa pamagitan po ng ating pagpapatuloy ng ating pong series, no po, sa ating pong topic about Genesis chapter 26, no po. Okay? Tuloy-tuloy po tayo. Genesis 26, ang topic po natin is all about how God uses ordinary people. Nawala yung title. How God uses ordinary people. Yan po yung ating topic. Last week, pinag-aralan po natin is about how God uses ordinary people. Papaano gumagamit ang Diyos sa mga ordinaryong taong katulad natin. At ginamit po niya na character reference dito ay si Isaac. So kilala po si Isaac na kaisa-isang anak ni Abraham na kung saan magtutuloy at magmamana, ano po, siya po ang tatanggap ng pangako ng Panginoon, ano po, na pagpapala mula po sa Panginoon sa buhay ni Abraham, at siya po ang susunod, next in line sa gagamitin ng Panginoon. And si Isaac is an ordinary person like you and me, mga kapatid, at wala nothing so special sa kanya. No, nothing so special. Wala kang makikitang mga bagay na maaaring katulad ng iba na very famous pagdating sa kanyang story about God. No po. Pero maganda po sa kanya, makikita po natin, ang dami pa rin nating matututunan sa kanya. Na po pwede pala na gamitin ng Panginoon ang isang ordinaryong taong katulad ni Isaac. Una, pinag-aralan natin na ang isang taong puno ng mga pagsubok ay maaaring gamitin ng Diyos para sa isang napakagandang plano at purpose sa buhay niya. And then, isang lingkod ng Diyos na si Isaac na punong-puno ng takot, hindi lang ng takot, kundi ng kasalanan, nagkakamali din. Ano po? Punong-puno ng gulo sa buhay. Yan. Marami siyang mga gulo sa buhay. Marami siyang mga problema pang pamilya. So yan po yung mga ilan sa mga naging problema nitong mamang si Isaac. Alam niyo po, sa pagsunod sa Panginoon ay lalo na sa katulad natin mga ordinaryong tao ay hindi po madali, mga kapatid. Lahat po tayo ay dadaan sa mga pagsubok, takot, no, kasalanan, mga gulo, issue sa buhay, mga problema sa pampamilya. Marami po sa atin, sa gitna ng ating paglago spiritual, dadaan talaga tayo sa mga ganitong klaseng mga problema. And always remember that God uses ordinary people like the life of Isaac. No po? Yung growth ni Isaac in terms of obedience ay napakabagal. No po? Napakabagal. At alam natin sa bagal ng proseso
ng kanyang pagsunod sa Panginoon, hindi lang siya slow eh. Hindi talaga siya perfect. Napakaraming problema. And bilang old man, no po, mga kapatid, bilang isang matanda, no po, matanda na kasi siya eh. Nasa ilang taon na rin siya nung syempre malalaki na yung kanyang mga anak, ano po. Alam natin sa history, mga kapatid, itong si Isaac, isa sa mga problema niya talaga ay yung kanyang attitude. Nyo po, na kahit sinabi na ng Panginoon sa kanya na ito ang dapat niyang gawin, di ba? Naalala niyo po, sinabi na ng Diyos sa kanila na si Jacob ang pinili ng Panginoon na susunod sa kanya, no? Susunod na magiging tagapagmana. Ang problema, mga kapatid, hindi niya matanggap yung gusto ng Panginoon. Mas laging nananaig yung kagustuhan niya kaysa sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? So, nakita naman natin sa biblical story, sa God's story, no, the story of God, makikita natin na si Isa wala na siyang ginawa kundi talagang lihis sa kagustuhan ng Diyos. Si Jacob naman, nakita natin, bagamat alam natin na siya ang tagapagmana, pero ang dami niya rin mga loopholes, marami rin siya mga weaknesses. Ibig sabihin talaga sa pagsunod natin, even though tayo po'y matagal na sa Panginoon, talagang unti-unti, ang dami pa rin natin kailangan mga itama. Marami pa rin gustong ang Diyos itama sa ating buhay. Mga pagkakamaling dapat inaayos na ng Panginoon sa buhay natin. Kaya lang, minsan, kahit nasabihin sa atin ang katotohanan, kahit sabihin sa atin ng Diyos, ito ang dapat nating gawin, ang ginagawa pa rin natin yung ating sariling kagustuhan. Amen? Totoo po yan. No, kahit na sinabihan pa siya ng Panginoon, kahit na marami siyang paalala, ang nasusunod at nasusunod pa rin sa kanyang buhay, yung kanyang desisyon. Amen? So, sa puntong ito, mga kapatid, nakita natin kung paano siya tinulungan ng Diyos. No po? At dito po, sa number 2, no, una, God uses ordinary person, or ordinary people, ordinary person like Isaac. Now, after God uses ordinary people, gagamitin niya yung ordinaryong tao na sumunod sa Kanya. Okay? Obeying Him. Okay? God uses people who obey Him. Yung sumusunod sa Kanya. Okay? So sa pagsunod, mga kapatid, hindi po ito automatic. Kahit napakatagal na nating Kristiyano, ang dami pa rin nating marami magsasabi na, Pastor, napakahirap talagang sumunod sa Panginoon. Nahihirapan tayong sumunod dahilan sa hindi natin kayang sundin yung pinagagawa niya. Nahihirapan tayong sumunod sa gusto niya. No? Hindi natin iniisip yung kanyang mga paalala. Kaya sa mga bagay na ating mga dinidesisyonan, madalas tayong pumapalpak kasi hindi tayo naging masunurin sa Panginoon. Amen. So, yung obeying God is not just an automatic or overnight na mangyayari sa buhay natin. Amen? Ulitin ko po hindi to overnight. Christian life and obeying to God is a long process, a lifelong process. Every day, may battle dyan. Every day, may struggle dyan. Lord, am I going to obey you or not? O may paalala ang Lord, sasabihin sa iyo, ito, anak, wag mo nang galawin yan. Wag mo nang gawin yan. Pinaalalahanan ka na sa Bible, pinaalalahanan ka na sa Word of God, pinaalalahanan ka na, minsan makikita mo sa Facebook, may mga Word of God, no? May pinaalala pa sa iyo yung mga tao sa paligid mo. Ang dami ng mga paalala, pero tuloy pa rin tayo. Kasi likas sa atin, ang kabaliktaran ng disobedience. Likas sa atin na maging matigas ang ulo. Naalala nyo si Eva at Adan? Inutusan sila ng Panginoon, binalaan sila ni Lord, eto, bawal na, hanggat maaari, wag niyong pupuntahan yan. Hanggat maaari, wag niyong kakainin yan kasi mamamatay kayo. So sa pangyayaring ito, alam naman nila na yun talagang pinagbabawal ng Diyos na puntahan nila, pero pumunta pa rin sila. Nagkasala. So sa puntong ito, mga kapatid, natural sa atin na talagang mag-disobey. Marami tayo sa buhay natin na talagang hirap tayong sundin ng Panginoon. At yan ang mga dilema ng mga Kristiyano hanggang sa mga sandaling ito.
Actually, kahit matagal ka na eh. Ako nga, 27 years na akong nakakilala sa Panginoon. Pero ang dami pa rin nating disobedience sa Panginoon. Amen? Agree po ba kayo na lahat tayo nahihirapan, lahat tayo nag-i-struggle, lahat tayo nagkakaroon ng punto sa buhay natin na talagang ang hirap sumunod. Okay? So mga kapatid, gagamitin ng Diyos ang maraming bagay, maraming pagkakataon para ibalik tayo sa Kanya. No? Na minsan hindi naman natin dapat daanan na yung mga problema, yung mga pagsubok na ito. Kaya tayo dumadaan sa mga problema at pagsubok ay dahilan na rin sa mga mali nating desisyon at hindi natin pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Andyan po ba kayo mga kapatid? So, sa puntong ito mga kapatid, dito sa Genesis 26, meron pong malaking problemang kinakaharap si Isaac. At yan po ay walang iba kundi yung taggutom. At dahil dumadanas ng taggutom mga kapatid, lahat ay talagang maiisip mo na, no? Lahat ng bagay maiisip mo na kapag magugutom na ang pamilya mo, no? So pinapakita na itong trial na dinaanan ni Isaac ay hindi po birong pagsubok. Sa Genesis 26 makikita natin, may taggutom sa lugar na tinitirhan ni Isaac. At bukod po ito sa taggutom na naranasan ni Abraham, mas malala nga lang yung kay Abraham, kaya diretso na siya ng Egypt. Pero itong si Isaac, pumunta muna sa Gerar, kay Abimelech, sa hari ng mga Filisteo. No? So sa puntong ito mga kapatid, may problema. At sa puntong yon, sa verse 2 ng chapter 26, naalala nyo po, nagpakita sa kanya ang Panginoon. At sinabihan siya, Isaac, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Dito ka lang muna manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lahat ng lupaing ito. Tutuparin ko ang pinangako ko sa inyong amang si Abraham. Pararamihin ko ang lahi mo kasindami ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupaing ito. At sa pamagitan nila pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham, ang tatay mo, sa akin. Tinupad niya ang lahat ng aking kautusan at katuruan, kaya roon nanirahan si Isaac sa Gerar. Mga kapatid, nasa Gerar na. Nasa Gerar o Gerar, kung ano mang gusto mong tawag, nandoon na sa Gerar. Sa Gerar, mga kapatid, ito po ay isang daan papunta sa Ehipto. Actually, ang focus naman talaga ni Isaac, dahil nga nakaranas siya ng matinding taggutom eh. Ang focus niya, makarating sa Egypt, katulad ng ginawa ng tatay niya. Dahil sa Egypt, mga kapatid, sapat ang pagkain doon. Saan ka naman nakakita, no? Pinangakuan ka ng Diyos ng pagpapalain ka, pero eto kami nagugutom, eto kami walang makain, eto kami mamamatay sa gutom. So kapag tiyan na ang pinag-uusapan mga kapatid, ang una nating papasok sa ating isip, mag-disobey. Tama? Hindi naman problema, hindi naman sana problema kung una mong nilapitan ng Diyos bago ka gumawa ng desisyon. Pero sa halip, nalapitan ni Isaac una ang Panginoon, hindi niya nakuha yung point kung bakit may famine. Ang nakita agad ni Isaac ay yung problema, hindi yung solusyon na gagawin ng Diyos sa problema. Sino po tayo? Tayo, guilty lahat dyan. Ewan ko kung kayo po. Sana ako lang na guilty. Pag dumarating ang pagsubok, una nating nakikita ang problema kaysa sa makita ang Diyos na kayang gumawa ng solusyon sa problema. Amen? But even though nagkamali tayo, kung mapapansin nyo, nagpakita pa rin ang Panginoon kay Isaac para sabihan si Isaac, oy, huwag kang pupunta ng Ehipto. Tutuparin ko yung pangako ko sa tatay mo. Pagpapalain ko pa rin kayo. Tutuparin ko yung mga ipinangako ko sa iyong ama. No? Chapter 26 verses 2 to chapter 2 to verse 6.
tutuparin ko pa rin yan. Ibibigay ko pa rin sa iyo at sa lahi mo. Ang kasindami ng mga bituin, pararamihin ko kayo. Oh, basta dito ka lang. Andito ka na eh. Sa gitna ng hindi mo inuna ang Diyos na puntahan at lapitan, sa puntong hindi mo unang kinonsulta ang Diyos at mas kinonsulta mo pa si Abimelech, mas nasa option mo pa si Abimelech, di ba kung ikaw ang Diyos, ano ba naman tong anak kong ito? Ako ang tatay, ako ang nanay. Kami ang magulang, pero sa ibang magulang pumunta, masakit po yun. Siyempre, yung punto ng tao, kung ikaw ay, tama ba mga kapatid, anak mo, unang nilapitan ng ibang tao kaysa sa'yo. Hindi ka man lang hiningin ng tulong, masakit yun. So sa puntong ito mga kapatid, maaaring hindi na inisip ng Diyos yun eh. Pero sa totoo lang, yung famine is a trial, is a testing. Yung taggutom, testing yun. Sino ang unang lalapitan kaya nitong mamang ito? Sino ang una niyang sasabihan? Sino ang una niyang pupuntahan dahil ngayon siya'y walang-wala? Tama? Dumadaan tayo sa ganitong klase ng senaryo. Pero I believe, tinuturuan tayo ng Diyos, hindi para makita natin yung problema. Gusto ng Diyos, makita natin si Kristo, makita natin ang Panginoon na siyang tutulong sa atin para sa mga pinagdadaanan nating mga problema. Amen? So tinuturuan tayo ng Diyos sa makita na ito pala'y ang punto pala ng Panginoon dito ay magtiwala tayo ng lubos sa Kanya. Isipin mo, Kanaan. Hindi naman sinabi sa iyo ng Diyos na dadaling ko kayo sa lupang pangako para gutumin hanggang sa kayo'y mamatay. Wala naman sinabi si Lord na papatayin kayo doon. Dinala kayo sa lupang pangako na tinaguriang bayan ng Diyos, pinili ng Diyos. No? Dinala kayo sa lupang pangako hindi para gutumin, kundi ibigay sa inyo ang sinasabi ng Panginoon, no? Ang masaganang lugar, masaganang bayan na aking pinili. The land flowing with milk and honey. Kaya lang, sabi ng Lord, ito ang taggutom. No? Famine is a testing. If you trust the Lord enough, na mas pagkakatiwalaan mo ba ang Diyos, higit sa lahat, pero pag gutom na ang dumali, pag wala nang makain ang ating pamilya, katulad din tayo ni Isaac, it's either lumayo tayo sa Diyos, pupunta tayo kay Abimelech. Ang character ni Abimelech is the solution na ating ginagawa. Man-made solution. Ito yung mga bagay na gagawin natin, desisyon natin, para mabilis nating matugunan yung ating mga pangangailangan. Pero isa sa pinagpapasalamat natin sa Panginoon, sa kabila ng mga kapalpakan, sa kabila ng mga bagay na mali nating mga dinesisyonan sa buhay, hindi pa rin tayo iniwanan ng Panginoon. Nakita niyo po, nagpakita pa rin. Nagpakita na mismo ang Panginoon kay Isaac. Try to imagine si Lord na nagpakita sa iyo. Sinabi na mismo sa iyo ni Lord, merong ganyan di ba? May problema ka. Nagbasa ka ng Bible, sinabi sa iyo ni Lord, pero wala lang sa iyo. Walang effect. Walang epekto. No? Mismo na nga si Lord ang nagsabi sa iyo. Kaya lang, ang hirap maniwala sa Diyos na hindi nakikita. Kaya lang, yun ang pananampalataya eh. Nananampalataya ka sa Diyos, kahit hindi mo pa siya nakikita, nananampalataya ka sa kanyang mga pangako, nangangako siya, inaangkin mo, pinananampalatayanan mo, yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi to see is to believe. Nananampalataya ka, naniniwala ka, kahit di mo pa nakikita. Inaangkin mo ang mga bagay na pinangako ng Panginoon sa iyo, yan ang pananampalataya. At bahagi ng pananampalataya ay pagtitiwala. Pagtitiwala na gagawin ng Diyos ang kanyang pinangako.
No? So sa puntong ito mga kapatid, kung babasahin niyo po yung mga talata, lalabas dito, ilang beses nagsalita ang Diyos kay Isaac. Ilang beses nagpaalala ng direkta si Lord kay Isaac. Kaya lang ilang beses ding binaliwala ni Isaac ang sinasabi ng Panginoon. Ilang beses niya ring isinasantabi ang Diyos sa mga bagay na kanyang pinagdadaanan. Si Isaac is an ordinary person but always see the great picture of the Lord sa mensaheng ito. Sa kabila ng kanyang mga ginagawang pagsuway, kasama niya pa rin ang Diyos. Dahil pinili niya si Isaac. Sinabi niya, pinili ka niya. Minamahal ka niya. Kinilala mo siya, may relasyon kayo sa kanya. Ang anak, kahit nagaanong pasaway, anak mo yan eh. Hindi mo naman pwedeng pabayaan yan. Hindi mo naman pwedeng itsapwera yan. Hindi mo naman pwedeng isantabi yan. Hindi mo naman pwedeng itakwil yan. Anak mo yan eh. Whether you like it or not, dugot laman mo yan. Kaya kahit anong pika, kahit anong inis, kahit anong buwisit mo, sorry sa term, mga kapatid, pero yun ang totoo. Wala kang magawa kasi anak mo eh. Mahal mo, tiyagain mo, tanggapin mo, kasi anak mo. Tama? So, God uses ordinary people to obey Him. Who will obey Him? Who will obey God? And there was a famine, failed, bagsak si Isaac. So dahil pumunta na siya kay Abimelech, nagpakita muna ang Diyos, huwag ka nang pupunta ng Egypt ha. Nag-stay ka na dyan sa Gerar. Tutuparin ko pangako ko sa'yo. Pero mag-stay ka dyan. So ano sumunod na pangyayari? Ano ginawa ni Isaac? Nagpanggap sa harapan ni Abimelech na sila'y magkapatid ni Rebecca. Habang tumagal na sila, nasanay na sila doon, syempre, sinabi niyang, hindi ko yung asawa, kapatid ko yan. Natatakot siya na baka patayin si Isaac, no? Kaya ipain niya na lang yung asawa niya. Eto na naman, hindi nakinig doon, gumawa na naman ng sarili niyang solusyon. Baka patayin tayo dito, baka mahuli tayo. Natatakot daw siya na baka patayin. Kaya yun, ginawa niya. Isang araw, matagal-tagal na, nanatili na sila sa Gerar eh. Medyo matagal na sila sa Gerar, nasanay na sila. Syempre, mag-asawa kayo, problema, sa sobrang sanay mo na sa kasalanan, sa sobrang sanay mo na sa kasinungalingan, hindi mo alam, pwede ka palang mahulog dyan. Okay? Nasanay na siya eh. Akala niya wala namang nakakakita, wala namang nanonood, no? Minsan, kapag hindi tayo nakikinig sa Diyos, kapag nagdi-disobey tayo kay Lord, hindi tayo nakikinig sa mga paalala, nabubuko yung ating mga ginagawang pagkakamali. At ang masakit pa, nabuko siya ni Abimelech. Bakit? Nang makita sila ni Abimelech, dumungaw ba naman sa balkonahe? Tiningnan, akala ko ba yung magkapatid yun? Ba't ganun magkalambingan? Ba't ba ganoon maglambingan? Akala ka ba yung magkapatid? Parang yung kanilang paglalambingan ay para sila yung mag-asawa. Kaya dinirekta ni Abimelech si Isaac, ano ba kayo? Hindi mabuti ang ginawa mo sa amin. Inintay mo pang dungawin ka, inintay mo pang ibulgar at lumabas ang baho mo. Ilang beses ka nang pinaalalahanan ng Diyos. Di ba? Parehas na parehas nating mga tao. Yung karanasan ni Isaac, bagamat isang chapter lang ito, pero ang ganda eh. Tamang-tama sa atin eh. Ilang beses ka nang pinaalalahanan. Diyos na mismong nakipag-usap sa kanya. Di ba tayo minsan, sa ating mga anak, ilang beses mo nang pinaalalahanan, ilang beses mo nang sinabihan, mauhulog ka dyan, mauhulog ka. Huwag kang sumampa dyan. Huwag ka nang malikot. Huwag kang sampa ng sampa. Ayun, nahulog. Diba, imbis na matuwa ka, imbis na
Maawa ka dahil nahulog? Maiinis ka. Bakit? No, maiinis ka talaga. Baka nga mapalo mo pa eh. Ilang beses ka nang sinabihan. Hindi ka sana na disgrasya, hindi ka sana na aksidente kung natuto ka lang makinig. Kung natuto ka lang maging masunurin. Same thing sa buhay ni Isaac, same thing sa buhay natin. We can relate our lives to Isaac's life. No? So, mga kapatid, ito pong puntong ito, ang dami ng paalala ng Panginoon pero matigas talaga ang ulo. Matigas ang ulo ng mamang ito. Okay? Isipin mo, ang una na nga lang sinasabi ng Lord, gagawin ko to dahil sumusunod yung tatay mo. Tinupad niya yung lahat ng kautusan. Sige, dahil sa tatay mo, dahil ikaw ang susunod sa line niya, ikaw ang susunod sa lahi niya. Sige na, dahil na lang sa tatay mo, tutuparin ko lahat ng ating kautusan. Yun ang sinabi ng Panginoon eh. Sa totoo lang mga kapatid, sa mga sumunod na mga talata, verse 24, at ito muna, verse 24. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Pero bago ito, basahin muna natin itong verse 12. Tingnan natin kung tinupad ba ng Diyos, kahit na hindi sumusunod si Isaac, tinupad ba ng Diyos na pagpalain siya? Tingnan natin mga kapatid. Nang taon ding iyon, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masaganang masagana ang kanyang ani. Masaganang masagana. Dahil pinagpala siya ng Panginoon. Isipin mo, ang Diyos hindi niya tinitingnan yung mali mo eh. Ang tinitingnan niya kung anong kaya niyang gawin sa buhay mo. So binless pa rin si Isaac kasi pinili siya eh. Pinili siya ng Panginoon. Ibig sabihin ba, Pastor, pwede ako kahit hindi ako sumusunod sa Lord, pwede kang i-bless? Totoo lang naman. Meron naman talagang tao na kahit wala naman sa Panginoon, bine-bless, mapera, may ari-arian, may kotse, daig pa nga Kristiyanong nasa Panginoon eh, di ba? Totoo, isipin mo, may pera sila. Pero tingnan niyo po mga kapatid ang problema. Yung blessing, nagdadala ng gulo, nagdadala ng kawalan ng kapayapaan. Bakit? Tingnan niyo po nagpatuloy ang pag-unlad ni Isaac hanggang sa yumaman siya ng gusto. Binless siya. Grabe yung kanyang success. Pinagpala, yumaman ng gusto. Verse 14, ito po. Itong masakit. Pinagpala ka ng Panginoon pero ginamit din ng Diyos yung mga pagpapala mo para maging dahilan para bumalik ka sa Kanya. Nainggit sa Kanya ang mga Filisteo. Ayaw kasing umalis dito aalis ka ba naman sa Herar kung andyan na lahat sa'yo? Binless na kami ni Lord dito eh. Ito na yung lugar namin, ba't pa kami aalis? Nainggit sa Kanya yung mga Filisteo. Basahin niyo po yung salitang nainggit. Nainggit. Sa dami. Balikan natin yung verse 12. Pinagpala siya, masaganang ani niya, pinagpala siya ng Panginoon, naging maunlad ang kanyang buhay, yumaman siya ng gusto. Ito po. Ang hirap kapag ikaw ay yumayaman, nandudulot sa ibang tao ng inggit. Yung Filisteo, sina Abimelech, yung kanyang bayan, syempre sila yung nakatira doon. Tapos makikita nila, tinulungan ka lang namin, tapos ikaw pa ang pinagpala, anak ko po. Akala natin, yung blessing, kahit wala si Lord, lahat ng blessing na meron ka, kahit hindi ka pa sumusunod sa Panginoon, lahat yan ay galing kay Lord. Kapag hindi ka marunong makinig sa Panginoon, it's either kunin ng Diyos lahat yan sa'yo. Yang lahat ng meron ka, na iniisip mong ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagkaroon, ikaw lang ang magaling, ikaw ang matalino kung bakit ka meron ng lahat ng yan, yung inaakala mong ikaw ang reason kung bakit meron ka ng lahat, dahil matalino ka, mahusay ka, magaling ka, nagkakamali ka. Sa isang pitik, mga kapatid, sa isang iglap, pwedeng kunin ng Diyos ang lahat ng meron ka. Pwedeng kunin ng Diyos ang lahat ng meron ka. Dahil lahat ng meron ka sa Diyos nagmula. Or it's either gamitin ng Diyos ang lahat ng pag-unlad mo,
lahat ng tagumpay mo, lahat ng pagpapalang meron ka, gamitin ng Diyos para bumalik ka sa Kanya. Kasi di ka marunong makinig eh. Ang nakikita mo lang yung blessing. Di ba? Ganun tayo mga kapatid. Lord, pinarusahan mo na ako kasi naghihirap na ako ngayon. Pinabayaan mo ko. Hindi mo nakita yung point na tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. Paano to kabaliktaran? Binigay sa'yo lahat. Binigay lahat. Isipin mo, nasa lugar ka na. Ang gusto ng Lord, bumalik siya sa bayan na kung saan pinili ng Panginoon. Halimbawa, sinabi, oy, Pastor Marvin, hindi ka sa Cavite dinala ka sa Batangas. Oh. Ngayon nasa Batangas na ako, dito sabihin ng iba, dito na yung binless, dito na yung di umunlad ng buhay. Hindi mga kapatid hindi pala yun ang lugar na pinapupunta sa'yo. Meron ka pa palang papupuntahan ng Panginoon sa'yo. Oh. Kung ang buhay namin, mga kapatid, iisipin namin, compare sa buhay namin, may sarili kaming bahay sa Cavite. Bahay namin, di kami kailangang magbayad, no? Hindi namin kailangang mangupahan, hindi namin kailangang makisiksik sa isang lugar na wala kami ni isang kamag-anak. Mga kapatid, maayos yung buhay namin dun eh. May sinabi ng Lord, lumipat kami dito sa Batangas. Anong gagawin ko, mga kapatid? Nandun ang buhay. Aba, mga kapatid, kung dito ka sa Batangas, ang dami rin bagay na kaibahan kapag ikaw ay nandun sa syudad. Nandun ka sa bandang Kabihasnan. Kina Brother Ervil, silang, ang dami na rin establishment doon. Tama ba, Brother Ervil? Dami ng establishment. Lumabas ka lang dyan sa may bandang Silang Bayan, ang dami na eh. Kaibahan dito, dahil ilan lang talaga yung mga establishment na masasabi mo, pero dito, nakita ko, iba pagkasama mo, kahit na hindi madali ang buhay, iba pagkasama mo ang Panginoon. No? Iba. Iba pagkasama mo si Lord. Hindi madali yung sinimulan naming manirahan sa isang lugar na wala kaming kahit na sinong kakilala. Pero isa sa pinatunayan ng Panginoon sa amin, basta kasama niyo ako, gagamitin kita, pagpapalain kita, iingatan kita. Sasamahan kita, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iwanan. At pinatutunayan niya yun sa amin araw-araw. Basta nandun ka sa tamang lugar. Dalawa po kasi yan eh. Bine-bless ka pero wala ka sa Diyos. Wala ka sa lugar na pinapupunta ng Diyos. Pwede ka rin naman. Actually, pwede ako i-bless sa Cavite. Pwede rin ako i-bless sa Batangas. Pero bakit ganun, Pastor? Anong kaibahan? Nasaan ba ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Dito sa Cavite, dito sa Batangas. Mamili ka. You can have the blessing dito. Kaya lang, walang Diyos. Hindi mo kasama si Lord. Kasi sinusunod mo, sarili mo eh. Sabi ng Lord, lipat dito. May pagagawa ko sa'yo. Punta ka sa online, punta ka sa face-to-face, may pagagawa ko sa'yo. Na lumipat ako dito, iba pa rin yung puso mong sumusunod sa Panginoon, kahit na ang daming pagsubok, ang daming pinagdadaanan, alam mo kasama mo si Lord, di ka pababayaan. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Ako naniniwala, hindi ako iiwan ng Diyos, hindi ako pababayaan kasi siya tumawag sa akin dito. At tutulungan tayo ng Panginoon makasurvive sa araw-araw, kahit mahirap ang buhay. Dito sa kabila, ang dami kong pera, pero hindi naman ako makasunod sa Panginoon. May bahay ako, pero hindi naman yun ang pinagagawa ni Lord sa akin. Lahat ng disobedience nandito sa kabila. Pero dito, mahirap, pero sumusunod ka, kasama mo si Lord, sasamahan ka niya. Iba kasi yung nag-o-obey ka. Di ba? When you start obeying the Lord, maraming bagay na kokontrol niya sa buhay mo. Halimbawa, init ng ulo mo. No? When you start relying on the Lord, minsan kahit gusto mong sumabog, kailangan mong tumimpi. Sabi ni Lord wag na akong magsalita. Hindi. Pag ikaw na, sasabihin mo, pag ikaw ay wala sa Panginoon,
Wala ka doon sa tamang lugar, wala ka sa right environment, wala ka sa tamang lugar na pinalalagay sa ni Lord, hindi ka susunod sa Kanya. Pag nagalit ka, wala kang patid sa bibig. Naku, may gumawa sa'yo no? Siniraan ka, susugurin mo yun doon. Susugurin mo yun, di ka papayag na hindi mo harapin. Halika, magharapan tayo. Tama ba yung sinasabi mo? Naku, kung ikaw ay nasa Panginoon, tumahimik ka na lang. Wala ka namang dapat patunayan. Diba? Sinunod mo si Lord eh. So, ang Holy Spirit, sinasabi sa'yo, huwag ka nang magsalita, hayaan mo na, tama na. Diba? Pero pag ikay wala sa Panginoon, tapos pinapaalalahanan ka, huy, Marvin, tigil na. Hindi, Lord, hindi ako papayag. Susugurin ko yan. Iba yung nasa environment ka ng Panginoon, iba yung environment na wala ka sa Panginoon. Amen? Magkaiba po yun, mga kapatid. Ito po si Isaac, wala siya sa right environment. Hindi naman po kasi siya sa Gerar pinapupunta ng Panginoon eh. Sinamahan na lang siya ng Panginoon dito kasi yun ang gusto niya eh. Sige. Pero gagamitin ng Diyos ito para bumalik si Isaac sa Panginoon. Sa tamang environment. Tingnan niyo po. Sa sobrang yaman niya, ang daming nainggit sa kanya. Nainggit sa kanya yung mga Filisteo na tinirahan nila. Isipin mo nga naman. Pumunta sila dito, wala naman sila. Pagtapos, pag-alis nila, pagpunta nila doon sa Gerar, wala naman sila. Taggutom nga sila, di ba? Pero pag tungtong nila ng Gerar, sila pa yung nagkaroon ng kambing, take note maraming kambing, maraming tupa, maraming baka, ang daming alipin. Hello, sabi ng mga Filisteo, hello, kami ang may-ari dito, kami ang nandito, kami ang mamamayan dito, bakit kayo ang masyadong pinagpapala? So sa inggit nila kay Isaac, verse 15, ano sabi? Sa inggit nila kay Isaac, tinabunan nila ng lupa ang mga balon na hinukay noon ng mga alipin ng ama niyang si Abraham. Alam niyo po kung gaano kahalaga sa mga desyertong lugar ang tubig. Pag ikaw ay nag-aalaga, nagpapastol ka ng tupa, nagpapastol ka ng kambing, nagpapastol ka ng baka at syempre marami kang alipin, napakahalaga ng tubig. At take note, ang tubig sa mga balon ay napakahalaga dahil ito'y may bukal sa ilalim na kung saan mismong hindi lang to espesyal, kundi ito pong mga balon na ito ay balon na hinukay pa ng kanyang amang si Abraham. No? Ng mga alipin ng ama niyang si Abraham. Hinukay pa to, special to. So alam niyo po, yung mga taong naiinggit, yung mga taong nagagalit, yung mga taong naiimbierna sa iyo, no? Sabi nila, halika, may gagawin tayo sa kanya. Siraan natin. Di ba ganyan po yung mga tao kapag naiinggit? Siraan natin, sabihan natin siya ng mga salita na hindi naman totoo. Paratangan natin ng paratangan yan para masira siya. Pondo ng yabang niyan eh. Pondo ng sama niyan eh. Oh. Pero sa totoo lang, wala namang masama sa ginawa niya. Pinagpala sila eh. Kasalanan ba ni Isaac yun? Hindi. Ang problema nga, si Isaac nasa maling environment. Hindi siya nasa lugar na saan siya pinapupunta ng Panginoon. Alam niyo po, dahil sa ganitong klaseng gulo, mga kapatid, nag-aaway na yung alipin ng mga alipin ni Isaac at yung mga tao sa Filisteo. No, yung mga alipin sa Filisteo. Yung mga pastol din, nagpapastol ng kanilang mga kanya-kanya mga tupa, kambing, baka. Nag-aaway na sila. Sabi nila, nako, oy, hindi sa inyo yan. So dahil sabi ni Isaac, wag kayong magkagulo. Wag na kayong magkagulo. Sige, okay lang yan. Aalis na lang kami. Alam niyo po, sa verse 16, sabi tuloy ni Abimelech kay Isaac, mga kapatid, pag binasa niyo ito, sabi niya, umalis na kayo rito. Abay, mas makapangyarihan pa kayo sa amin. Aba, syempre, mai-insecure nga naman sila. Saan ka naman nakakita?
Kayo lang ang tinulungan, kayo pa pinagpala. Aba, syempre, pinili yun ni Lord eh. Pero maganda dito, mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. So, ang ginawa ni Isaac, umalis si Isaac. Nagpatayo siya ng tolda sa lambak ng Gerar. Doon sa lambak, medyo palabas na ng kaunti. No, pabalik na doon sa, konting-konti na lang, babalik na siya sa Kanaan. Okay? Doon siya nanirahan sa medyo lambak. No? Tapos, doon sa tolda, mga kapatid, doon sa lambak ng Gerar, ang ginawa niya, nagpahukay uli siya ng balon. No? Pinahukay niyang muli yung mga balon. Kasi meron nga tinakpan doon yung mga alipin, itong mga Filisteo, tinakpan din yung mga balon doon sa lambak ng Gerar. So, ang ginawa ni Isaac, pinahukay niya yung mga balon ng kanyang ama. So, ano nangyari sa verse 18? Nang ipinahukay niya yung mga balon ng kanyang ama, tinabunan ng mga Filisteo, nang mamatay si Abraham, ano ang ginawa nila? Pinangalanan ni Isaac ng mga balon na dati rin pangalan na ibinigay ng ama. Sa verse 19, doon sa lambak, naghukay na sila. Kasi nga, syempre, mayroon ng mga lumang balon, pinahukay niya. Tapos doon sa lambak, nagpahukay siya ng bagong balon. Nagpahukay siya sa mga alipin ni Isaac. Si Isaac, nagpahukay siya ng panibagong balon. Tapos nagulat sila, doon sa mga hinuhukay na balon, meron bukal. May tubig na lumalabas. Amen? Isipin mo, grabing pabor ng Diyos. Kahit saan sila pumunta, sinusundan sila ng favor ni Lord. Amen. Tapos, nakita yun ng mga Filisteo. Siyempre, maraming gitero. Usisero. Tinitingnan, no? Aba, mayroong balon doon. Paano nagkabalon yun doon? Anong nangyari doon? Paano nangyari yun? O kaya pinangalanan niya ni Isaac na Esek. Tapos, ang sabi ng mga taga-Filisteo, hoy, amin yan. Amin yan. No? Nakipagtalo yung mga pastol. Kanila raw yung balon. Hindi raw sa mga sa kay na Isaac yun. Hindi sa inyo yan, amin yan. Pag-aari pa rin namin yan. Naku, mga kapatid. So dahil nag-away na naman, muling naghukay na naman yung mga alipin, meron na naman. Ayun na naman, meron na naman balon na bumukal. Nako, pinag-awayan na naman nila. So umalis na naman doon si Isaac sa lambak na yon, sa ereyang yon. Umanap na naman siya ng lugar, naghukay na naman yung mga alipin, meron na namang balong na hukay. Oh, bakit mga kapatid? Ano sabi? Kasi nandun yung favor ni Lord sa kanila. Masuwayin, pero pinili eh. Pinili si Isaac eh. So, hanggang sa pangatlong pagkakataon, nako, sinabi nila, tumigil na. Hindi na nila pinag-awayan. Bakit? Sa dami ng balon na hinukay, kanila raw yun, doon sa pangatlo, ay hindi na. Eto, ngayon, sabi niya, ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng malawak na lugar para lalo tayong dumami sa lugar na ito. Sa verse 23 ng chapter 26, hindi nagtagal sa sobrang stress, sa sobrang struggle ni Isaac dahil sa mga nangyayari sa Gerar. Nagpasya si Isaac na hindi na magtagal sa Gerar. Bumalik na siya, pumunta na siya sa Beersheba. Ang Beersheba po ay isang lugar na kung saan tinatawag na Well of Covenant. Ibig sabihin, nandoon ang balon ng mga pangako ng Panginoon. So let's go back to our hometown. Balik tayo sa buhay balik na tayo kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, verse 24, hindi nagtagal, ito po yung sinabi, nagpakita uli ang Diyos sa kanya. Okay? Nung unang nagpakita ang Diyos sa kanya, mga kapatid, yung panahon na nasa Gerar na siya, nagdesisyon na siyang pumunta sa Gerar. Nagdesisyon na siyang pumunta kay Abimelech. Pero sa pagkakataong ito, itong pangalawang pagkikita nila ng Diyos, nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Isaac,
Ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita at bibigyan kita ng maraming lahi dahil kay Abraham na aking lingkod. Mga kapatid, sa puntong ito, nagbalik na si Isaac sa tamang environment kung saan siya inilagay ng Panginoon. Yung nangyari pong ito, mga kapatid, ay nagdulot ng matinding pagkamangha sa buhay ng mga Filisteo at sa buhay ni Abimelech. Kaya ang nangyari, mga kapatid, kahit sila hindi nila mapaliwanag bakit nagkaganon ang buhay ni Isaac. At sa pagkakataong yon, hanggang sa dumating yung punto, no, pinuntahan siya ni Abimelech. Pinuntahan pa siya ni Abimelech sa Beersheba para sabihin kay Isaac, "Hoy, kailangan magkasundo tayo ha. Baka mamaya parusahan kami ng Diyos dahil may utang na loob ka sa amin." Kasi nalaman nila na talagang sinasamahan ng Diyos si Isaac. Mga kapatid, kung tayo ay nasa panahon pa ng pagala-gala tayo, nasa panahon na malayo tayo sa Diyos, iniisip natin, "Lord, sorry pasensya ka na. Hindi mo na kita masusunod, pasensya ka na." 'Di ba? Sa panahon na sinasabi natin, "Lord, babalik ako sa iyo, kaya lang wag ngayon." "Lord, thank you sa blessing. Kahit na hindi ako karapat-dapat, bine-bless mo ko." Pero sa totoo lang, mga kapatid, dapat natututo tayong makinig sa Panginoon. No? Are you in the right environment? O baka mamaya katulad tayo ni Isaac, na kahit na sinasabi na ng Panginoon harapan sa kanya, ang sinusunod pa rin ni Isaac ay ang kanyang sarili. Mga kapatid, may dalawang bagay na dapat tayo matutunan. Una, kaya tayo bine-bless ni Lord because of His great promise for us. Yung matinding covenant ng Diyos para sa atin. Ang tawag po doon ay biyaya. Pastor, kahit di naman pala ako sumusunod, bine-bless din ako ni Lord. Ang tawag dyan, kapatid, biyaya. Ang tawag dyan, anak, biyaya. Kahit naman pala hindi ako naglilingkod sa Lord. Kahit naman pala hindi ako nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Okay lang pala kahit di naman pala ako nagte-training, okay lang din naman pala bine-bless naman ako ni Lord. Yes. Yes, there's a blessing. And that is called grace, biyaya. Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi matatapos na gusto ng Diyos na lagi kang nandyan. Laging ganyan ang buhay. Darating ang araw, baka gamitin ng Panginoon ang sitwasyon mong yan, "Lord, babalik na po ako. It's time to go back to you." Ang masakit lang, mga kapatid, na baka alisin pa ng Diyos ang lahat ng bagay dahil hindi tayo marunong makinig sa Kanya. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng maraming pagsubok para lang isubsob tayo sa kumunoy. Para lang tayo isubsob para malubog. Hindi po. Kailangan nating makita ang point ni Lord sa buhay natin na dapat nating makita. Ano ba ang gusto ng Diyos na makita natin? Ang gusto ng Diyos makita natin hindi ang famine, hindi ang mga problema, hindi lang mga pagpapala, kundi makita mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kung sino at ano ang gusto ng Diyos na maranasan mo. Sabi ng Lord, "Anak, sa dami ng pagpapalang meron ka, baka naman gusto mong unahin naman ako. Baka naman gusto mong makinig muna sa mga paalala ko." Minsan, mga kapatid, ang daming blessing pero ang gulo. Walang kapayapaan. Isipin mo, wala naman kayong problemang pamilya pero ang daming taong naiinggit sa inyo. Akala naman ng mga tao, pinupulot mo lang yung pera. Akala naman ng mga tao kung saan mo lang hinugot yung perang yun. Hindi naman nila alam kung gaano mo pinaghihirapan yung mga bawat sentimong pinaghahanap buhayan mo. Kaya nakikita nila yung magagandang bagay sa pamilya mo, sa buhay mo, mga bagay na material na bagay, nakikita lang nila. Pero hindi nila alam kung ano ang dugo at pawis na dinaanan mo doon. Pero minsan maiinis ka na. Papatol ka na eh. Pero sa puntong ito, kapag nasa tama kang lugar, nasa Panginoon ka,
alam mo kung paano i-deal ito. Sasabihin sa'yo ni Lord, anak, huwag ka nang kumibo. Hayaan mo na sila. Eh Lord, sobra na eh. O ano pa pinagsasabi sa akin, sasabihin sa'yo ni Lord, anak, mahalin mo ang iyong kaaway. Ho! Lord, ayoko na. Mamahalin ko, inaaway nga ako. Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. No? Panalangin mo sila. No? Mga kapatid, ang maganda lang sa Panginoon, if you are in the Lord's side, you know how to deal these problems, those problems, any encounter na ma-encounter mong mga problems and situation, nakakaya mo. Dahil mayroong Kristo, may Diyos, may Ama, may banal na Spiritong umaalalay sa iyo. Amen. Pero pag wala, even though you have a blessing, nako, minsan ginagamit pa ng demonyo yung pagpapala para sirain tayo. And also remember that everything that you have, no, ay galing sa Panginoon. Everything that you need, everything na meron ka, property, material things, lahat ng ito bigay ni Lord. Si Isaac, hindi niya naman nalilimutan na lahat ng meron siya, bigay lahat ng Panginoon. At kung di rin naman dahil sa Lord, mga kapatid, kung sa sarili mo lang galing yan, wala ka namang maaabot. Kung mahusay ka lang talaga at matalino ka lang, sabi nga, kahit anong talino ng tao, walang nakaabot sa talino ng Diyos, sa karunungang meron ng Diyos. Kaya tayo nagiging ganito ang buhay, lahat ito biyaya ng Panginoon. Mga anak ko nga, sinasabi ko sa kanila, anak, kung ano man ang nararanasan nyo, lahat ito dahil sa Panginoon. Wala naman maipagmamalaki si Papa nyo. Ano ba ipagmamalaki ko? Wala akong maipagmamalaki. Pero dahil buhay ang Diyos, dahil tayo sumusunod sa Panginoon, lahat ng ito, nararanasan ninyo dahil sa biyaya ng Panginoon. At lagi kayong manampalataya sa Lord, na hindi kayo iiwanan, hindi kayo pababayaan, basta matuto lang kayong sumunod. Ang main point ng Lord, every time na ayaw nating sumunod, imbis na makita natin yung magandang gagawin ng Diyos, ang dami mga paalala ng Diyos pero hindi tayo nakikinig because tinatakpan natin ang ating mga tainga at mata. Saka ka na lang gigising, mga kapatid, okay nga sanang gumising, andun pa rin yung mga blessings sa iyo eh. Kasi natuto ka na eh. Minsan kailangan mong mauntog bago ka magising. Kailangan mong masaktan para lang maunawaan mo kung anong plano ng Panginoon para sa iyo. No, mga kapatid? So every time na nagsasalita ang Diyos sa iyo, every time na kinakausap ka ng Panginoon, na bumalik sa Kanya, every time na may sinasabi ang Diyos sa iyo, huwag ka mag-atubiling sumunod agad sa Panginoon. Pakinggan agad ang Diyos. Itong mensahe ni Isaac, paalala to sa atin, am I in a right environment? Ako ba'y nandito sa lugar na gusto ng Diyos? O ito ang gusto ng Panginoon, hindi ko lang sinusunod? No. Kaya pala. Kaya pala. So, marirealize mo one day, sana pala sumunod na ako kay Lord eh. Sana pala sinunod ko na ang sinasabi ni Lord eh. Kaya lang, huli na ang lahat. Nabuko ka na. No, may dumungaw ng Abimelech. Hinintay mo pang may dumungaw na Abimelech bago ka sumunod sa Panginoon. Huwag na nating hintayin yun na mabulgar pa tayo. Bago tayo sumunod. Ilang tapik na sa'yo si Lord. Huy, tama na. Huy, tigil na. Huy, bangon na. Huy, gising na. Ayan. Diba? Ano nangyari? Mas sasaktan ka, mas napahiya ka. Bakit? Sana natuto ka ng makinig simula pa lang. Kaya yung mga pastor sa atin, yung mga pastors is a very a blessing, no? Very good blessing sa buhay natin. Kasi sila po yung magsasabi sa iyo
Ako naman po ay instrumento lang, mga kapatid. Ito namang Genesis 26, di naman natin pinlano ito. Talaga namang tutumbukin natin ito. Talaga namang ito'y dadaanan natin. Pero anong gustong ipaalala ng Lord? Anak, baka kulang sa obedience. Kasi iba yung sumusunod sa talagang nakikitang sumusunod. Iba yung nakikinig lang sa talagang sumusunod. Sabi nga ng Lord, hindi lang tayo tagapakinig dito. Dapat tagapagsagawa din tayo, tagasunod din tayo ng kanyang mga salita. Mga kapatid, di lang dapat lagi mukha mo, tinitingnan mo, mamaya wala na. Kailangan talaga sinusunod mo. O, mga kapatid, sumusunod tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nagpapasalamat tayo kasi may nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Ito po'y eye-opener sa atin na may Diyos na nagpapaalala sa atin na may mali tayong ginagawa. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon, anak, sobra na. Ako naman. Sabi mo, hindi, tuloy tayo. Hindi, tuloy lang. Naranasan mo pa tuloy yung hagupit ni Lord. Instead na kurot lang, abay natampal ka pa, nalatay ka pa, nalatayang ka pa. Ang sakit mo, nasaktan ka pa ng todo dahil hindi mo sinunod ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Dati pa Facebook lang dumadaan yung mga Word of God, sasabihin sa iyo, mayroong mga reels si Pastor, halimbawa si Pastor Steven, no? Lagi ko sinishare sa inyo yun eh. Kasi po, maraming mga part ng message na minsan dinadaan sa mga video, sa mga reels sa Facebook, na pwedeng makatulong sa iyo physically, spiritually, emotionally, lahat ng area. At sa puntong yon, akala mo, dumadaan lang yun, hindi, pinapaalalahanan tayo ni Lord. Anak, basa naman ng Bible. Anak, balik ka naman sa akin. Hindi na Lord, okay lang, binibless naman ako eh. Okay lang yan, sa susunod na. Mamaya, mawala lahat sa iyo yan. Naniniwala ka bang sa isang iglap kayang kunin lahat ng Lord ang meron tayo? Kayang-kaya ng Lord yun. Dahil kanya naman lahat yan eh. Wala naman pwedeng humadlang sa Panginoon sa ibibigay at kukunin niya sa buhay natin. Amen? Pero dahil marunong tayong makinig, marunong tayong sumunod, dahil marunong tayong unahin ng Diyos, mga kapatid, no? Natutuwa si Lord. Tandaan natin the key to blessing is obedience. Obedience. Pangatlo, bago natin matapos ito, balikan natin yung pangatlo. God uses ordinary people who obey Him to accomplish His purpose. Una, mga kapatid, gumamit lang siya ng isang ordinaryong taong katulad ni Isaac. Ngayon, mga kapatid, ang dami niyang paalala para sumunod si Isaac sa kanya. Una, hindi nakinig. Hindi pa rin nakinig. Pero nung nakinig na, nako. Now, God is ready to accomplish His purpose in the life of Isaac. No, ito po ang sinasabi ko. Sa isang ordinaryong taong katulad natin, pag natutunan nating sumunod, be ready to accomplish God's purpose into your life. No? Be ready. Kapag tayo isang ordinaryong taong katulad natin na sumunod sa Panginoon, nakinig kay Lord, nako, umanda ka sa blessing. Humanda ka sa plano ng Diyos. Humanda ka sa rumaragasang pagpapala na gagawin ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Humanda ka talaga. No? Dahil yung grace ni God, yung blessing ni God, yung favor ni Lord, ipaparanas sa iyo. Alam niyo po, sabi ng Bible, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pinakamagandang plano niya para sa iyo. Plano para hindi ka mapahamak, plano na ikaw ay umunlad, plano na ikaw ay magtagumpay, at magkaroon ng isang mabuting kinabukasan. Si Lord lang ang may alam niyan. So, paano mangyayari na ma-accomplish ng Diyos ang kanyang purpose sa buhay mo kung hindi ka naman marunong sumunod? Ulit. Andyan ba kayo, mga kapatid?
Paano na ma-accomplish ng Diyos ang kanyang purpose if you don't like to obey Him? Ayaw mong sumunod. Ordinary. When you say ordinary, talagang wala namang gusto talaga na kailangan ka ba ng Diyos? Di naman eh. Hindi ka naman niya kailangan eh. Alam mo kung anong gusto ng Diyos sa'yo? Mahal ka niya. Gusto niyang gamitin ka. Gusto niyang matupad ang magandang plano niya sa buhay mo. But the problem is, ito lang ang problema talaga eh. Talagang masuwayin tayo. Ngayon na nakikinig ka, ngayon na pinakikinggan mo yung sinasabi ng Panginoon, now you are ready. Now you are ready to receive the purpose, the plan of God into your life. Amen? Ready ka nang tumanggap. Sabi ni Lord, ready na yung anak ko. Masunurin na yan. Ready na yan. Nag-iisip yan ng blessing. Naku, ready na ako ibuhos sa kanya. Kasi marunong nang sumunod. Nasa tamang environment na siya. Kaya lang, the more na ipinagpapatuloy mo yung buhay mo sa hindi pagsunod sa kanya, lihis sa gusto niya, lihis sa mga plano ng Panginoon sa buhay mo, lihis sa mga pinapaalala ng Lord sa iyo, lihis sa kagustuhan ng Diyos, mga kapatid, He cannot accomplish His purpose sa buhay mo. Bakit? Kasi tigas ng ulo mo. Alam niyo po, yung mga anak, kapag masunurin yan sa magulang, naku, nag-aaral lang mabuti, mabait, sumusunod sa magulang, umuwi ng maaga, di na nagsi-cellphone ng paggabi, natutulog yan, maaga, tapos naghuhugas ng plato, nagliligpit ng mga pinagkainan, no? Tapos naglalampaso, naku, ready na yan. No? Ibe-bless yan ng magulang. Anak, to, dahil mabait ka, ito, Dahil mabait ka, ito. Because you are in the right environment. Now you are ready. Sabi ng Lord, ready ka na to receive His great purpose into your life. Kaya pala hindi dumadating ang blessing kasi hindi ka pa sumusunod. Minsan, magandang paalala po ito. Maganda yung buhay ni Isaac. Paalala sa atin. Buti na lang, Lord. You came into the right place, into the right time. No? Right place, right time. Ano pa? Right day, right year. Ganun. Samahin na natin lahat. Amen. So always remember God's purpose. Yan ang tema ng Diyos sa chapter 26. Nangyari ang lahat ng purpose ng Diyos sa buhay ni Isaac when he obeyed God and returned to the promised land. No? Mga kapatid, obedience is not an instant process. We need God to accomplish what God wants us to do. No? Na kailangan natin si Lord. Kailangan mo ang Diyos, mga kapatid. Hindi mo kakayanin na mag-isa. Lahat tayo may nahihirapang sumunod. Alam ba ng Diyos na nahihirapan ka? Alam ba ng Diyos na hindi mo kaya na sundin dahil ang dami mong struggle sa buhay? Just try to trust in God. Lord, lalapit ako sa iyo. Kayo po ang bahala. Nung kami po ay umuo sa Diyos na lumipat sa Batangas, hindi naging madali sa amin. Napakahirap ng adjustment, mga kapatid. Napakahirap ng sitwasyon nung una. Babiyahe ka papuntang Cavite to Batangas, babalik ka ng same day, babalik ka sa gabi, Batangas to Cavite. Hanggang sa dumating ang araw, sabi ng Lord, pabalik-balik pa kayo, lumipat na kayo dito. So nung kami lumipat sa Batangas, di po naging madali ang aming adjustment.
pero never po kaming pinagkulang ng Panginoon. Kung titingnan ko po yung aking natatanggap na blessing mula sa Lord sa kanyang iglesia, hindi po sasapat para sa ikabubuhay namin sa araw-araw. Hindi kaya. Pag ikaw ay umuupa, pag ikaw ay nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, nagbabayad ng mga pagkain, pang-araw-araw ninyo, hindi madali, mga kapatid. Hindi madali na mabuhay sa isang lugar na wala ka namang ikabubuhay, kundi ang magtiwala sa Kanya. Pero minsan dumadating sa punto, Lord, I want to quit. Napapagod din po ako. Nahihirapan din po ako. Lalo na sa panahon na talagang ang hirap dahil gigipitin ka talaga. Magigipit ka sa mga panahon na walang-wala ka. Pero alam nyo, napatunayan ko. Sa tuwing ako'y magdidesisyon na aalis, doon sa panahong yon, lagi ako sinasabi niya ng Panginoon, anak, trust in me. At saka sasabihin ko sa Lord, Lord, yes, I will trust in you. I know I am in the right environment. God is with us. And I know the Lord will bless me mightily and effectively. Kagaya ng pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at sa mga Israelita. Ikaw ang Diyos ko, Panginoon. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Gaya ng sinabi mo, huwag akong matakot dahil kasama ko kayo. Pagpapalain mo ako at bibigyan mo ko ng maraming lahi dahil sa iyong amang si Abraham. Kaya sa pagkakataong yon, matapos na maranasan natin yon, gumawa ka ng altar, no, sumamba ka sa Panginoon. No, ngayon mga kapatid, alam niyo po, nabe-bless ako. Kasi ang HPCI ay hindi na nanatili sa maliit na lugar lang. Pinromote ng Diyos ang HPCI without any single centavo. God bless HPCI Batangas. Wala naman po kami maipagmamalaki. Wala rin naman akong pwedeng gawin. Ito po ay lahat ng ito. Makikita niyo po yung camera ko sa harapan. Lahat puno yan ng tape. Ano lang to, improvise. Pero sabi ko, Lord, tuloy lang. May gagawin si Lord. Nung last Friday, sa face-to-face gathering ng prayer works, kumilos ang Panginoon. Binalik ng Diyos ang apoy sa mga kapatid na naroroon. Ipinaranas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga taong naroroon sa oras ng pananalangin. Sabi ko sa kanila, be ready. Merong magandang, malaking purpose si Lord na gagawing mag-i-accomplish sa iglesyang ito. Kaya humanda kayo. Bring back the fire, Lord God, into the lives, into the hearts of your people. Kagaya mo na nandito sa live broadcast. Ibalik nawa ng Diyos yung apoy sa puso mo. Ibalik ka nawa ng Panginoon sa dating kung sino ka at kung paano ka nagmamahal sa Panginoon. Huwag mong hayaang maging abo ang mga bagay sa buhay mo na sinimulan ng Diyos sa iyo mula noon hanggang sa ngayon. Huwag mong hayaan na ialis ng dyablo ang apoy na inilagay ng Diyos sa iyo mula noon hanggang ngayon. At para manumbalik yon, ibabalik ng Diyos ang apoy na meron ka. Pero ikaw muna. Return to God, return to your right place, your right environment, and the Lord will accomplish His purpose into your life. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng ito na iyong pinagkaloob sa amin. Maaring marami po sa amin na nag-i-struggle sa aming pagsunod sa iyo. Marami po sa amin, Lord, ang natatakot,
Marami po ang nahulog sa kasalanan. Marami po ang maraming mga pinagdadaan ng gulo, gulo sa pamilya, gulo sa personal. Pero Lord, maraming salamat po na sa dinami-dami ng pagkakataon na pwede na kaming umalis, pwede na kaming lumayo sa iyo, naririto pa rin kami, Panginoon, nagpapatuloy. Isang dahilan ay dahil pinili mo kami. Pinili mo kami, Lord, dahil gusto mo kaming sumunod sa iyo at dahil may maganda kang plano para sa buhay namin. Go back to God. Obey Him. Go back to your right environment. Your atmosphere of growth. Magagawa mo lang yan sa Panginoon. Kaya ngayong hapong ito, bago matapos ang araw ng linggo, huwag mong hayaan na hindi mo masambit sa Lord. Lord, I'm back. Andito na ako. I'm ready, Lord God. I'm ready to obey you. I'm back, Lord God, for my right environment, my right atmosphere. And Lord, I'm ready for your accomplishment sa buhay ko, sa iyong mga magagandang pangako na gagawin mo sa buhay ko. Thank you, Jesus, to the life of Isaac. As an ordinary person, you use Isaac as an extraordinary person because meron siyang extraordinary God. Kaya Lord, salamat po. Dahil ngayon pa lang, ginising mo na kami. Ngayon pa lang, minulat mo na ang aming mga mata, ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso na makita ang halaga ng sumusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord. Now that we're back, we are ready to accomplish God's purpose into our lives. Ready nang ibuhos ng Panginoon ang pagpapala sa buhay mo. Ready nang gamitin ka ng Diyos na maging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ready na si Lord na ibuhos ang napakatagal mo nang hinihingi sa Kanya dahil ikay sumunod na sa Panginoon. You decided to follow Jesus. Sabihin mo, I have decided to follow Jesus and no turning back. No turning back. Dapat ganun ang aming panalangin palagi. Lord, we will follow you and we will never turn our backs on you. Maraming salamat sa napakaganda at pinagpalang mensahe ngayon pong hapong ito. Maraming salamat. We give you back all the glory. We give back all the glory, honor, and praise to you, O Lord. Maraming salamat po. Ikaw ang bida sa gawaing ito. Maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Sumigaw ng amen ang mga masunuring anak ng Diyos. Amen, amen at amen. God bless you mga kapatid. Maraming salamat sa iyong pagtutok sa gawain ng Panginoon dito sa ating live streaming ng ating pong hapon na po tayo. Tuwing 3:00 ng hapon, meron tayong live broadcast. Magsama-sama tayo, no, mga kapatid, na sumunod sa nais ng Panginoon sa kanyang kalooban. Excited po ako sa marami pang gagawin ni Lord sa buhay natin at patuloy na ang Diyos po ang laging mapapurihan sa ating buhay. Maraming salamat. To God be all the glory. Happy weekend everyone. God bless you. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ni Lord. At sa Diyos, kay Kristo, lagi tayo may pag-asa. Maraming salamat po. To God be all the glory.